nung the issue of his late father na nakaburol pa. Matagal, ilang administrasyon di mapalibing. And then lumapit siya sa iyo as a kaibigan. Then sabi mo daw na hindi lang tayo kaibigan, kundi pumayag ka, more than na kaibigan, na ipalubong yung tatay niya. Kasi marami silang nilapitan na ibang presidente, they cannot do it because maraming opposition. But you took the cudgel for the family and nagkaroon ng magandang yung father niya na nalagay sa libingan ng mga bayani. Yun ang hindi niya malimutan. Alam mo kasi sa batas, isa lang ang tanong eh. Was he a soldier? He was a soldier. He was a soldier. So yun ang tanong kung bakit sa libingan ng mga bayani. Kasi nagpakamatay ka, hindi ka mamatay, pero noon, ready ka magpakamatay sa bayan mo. But he went to the war, pero nakalusot siya, buhay siya. Eventually to become the president of this country. Yun lang ang tanong ko, walang consideration na ang batas lang. Yes. Kasi hiningi ng pamilya, ilibing ang tatay nila sa libingan ng mga bayani. So, tinignan ko ang batas. Sino ang qualified malibing dyan? Siyempre, una, patay ka. Hindi ka maglibing ng buhay. Patay ka, sundalo ka, and you serve the country. Period. Nandun na yun. Ilibong. Lahat ng sundalo, pwede ilibing sa... Ako, kasi presidente, pag namatay ako, meron rin ako dyan. Lahat ng presidente may pwesto dyan sa libingan ng mga bayani. Pero ako, Davao lang. Dito lang ako sa... Sabi ko nga sa pamilya ko, pag namatay ako, within 24 hours, i-cremate ninyo ako at ilagay ninyo ako beside sa your father and mother. Father and mother. Wag na yung mga bayan. Para na lang sa ibang mga bayan na yan na dadating. There will be more heroes coming along our way. Baka maubusan pa ng pwesto. Ibigay ko na lang sa kanila.